Inilahad na dating staff ng yumaang DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral kung paano pwersahan umanong kinuha ni Congressman Leandro Leviste ang mga dokumento mula sa kanilang opisina. Itinanggi po yan ni Leviste. Saksi si Joseph Moro. Kuha ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Sa videong ito, nakuha pasado alas 5 ng hapon na, makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV, lalabas sina Cabral at Leviste mula sa programming office. Si Leviste may hawak na mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral. Ito yung opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral dito sa DPWH Central Office. Walang CCTV sa loob at ayon din sa mga staff na nakausap natin, ang hindi nakita sa CCTV ay yung mga naging aksyon ni Batangas Representative Leandro Leviste kung saan may hinahanap siya ng mga dokumento kay Cabral. Pwersahan o manong nanguha si Leviste ng mga dokumento at kumopya ng mga files sa computer sa opisina ni Cabral at programming office. Hiniling nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa takot para sa kanilang seguridad. Ayon kay Kim, hindi niya tunay na pangalan, hinahanap ni Leviste kay Cabral ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa mga proyektong nasa General Appropriations Act o GAA ng 2025. Nakita po namin sa loob, parang si Kong po, kuha siya ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya. Tapos binibidyohan niya po lahat ng mga papel. Tapos si ma'am po, parang Kong, huwag naman, ano po bang kailangan niyo, prepare naman na. Tapos that was the time na medyo tumataas na po yung boses ni Kong. Ang sabi niya po noon na, bakit may tinatago ba kayo? May isang pagkakataon ding nasugatan si Cabral dahil sa pakikipag-agawan ng dokumento kay Leviste. Pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya, yung ibang papel po nun meron mga dugo din. Si Kong nagvi-video lang po. Nagtuloy-tuloy lang siya nagvi-video, nagtitake ng pictures. And then, doon na po kami nakiusap kay Kong na baka Kong pwedeng huwag naman ganito. Huwag naman. Kasi may sugat na po si ma'am. Dito makikita na tila may bandage na sa kamay si Cabral habang may kausap ito sa telepono. Para daw mapayapa si Leviste, iniutos ni Cabral na bigyan ito ng kopya ng listahan ng National Expenditure Program at GAA na nakalagay ang pondo sa mga distrito para sa taong 2025. It doesn't necessarily mean po na sila po yung nag-propose. Kasi kami, pinaplatnan namin kung ano talaga yung nasa official document, kung how much talaga ang napunta doon sa district na yon, sa NEP and sa GAA. Hindi yan yung request. Ni... Request ng mga congressmen, mga pasingit niya. Hindi po. Hindi po. Kung ano sa... Kung saan located yung project. Bawa. Province A. Oh yes. Kung saan talaga located yung project, doon naka-lodge yung allocation na. Pero dahil natagalan ang pagpiprint ng dokumento, pinuntahan na ni Leviste ang opisina kung saan ito piniprint. Doon daw, sapilit lang nangopya ng mga files galing sa computer si Leviste. Umupo po doon si Kong. Tapos nagkalikot-kalikot na siya ng mga ng mouse, ng keyboard. Sinabi ko naman po na, Kong, wag naman ganito. Umabot pa nga po ako sa point na sabi ko, Kong, empleyado lang kami, baka pwedeng wag naman kami idamay. Nakikita ko na po si ma'am. Nanginginig na siya, tapos tumitingin siya sa amin. Tumigil na lamang daw si Leviste nang dumating si Cabral. Pasado alas 6 ng gabi, umalis si Leviste sa DPWH. Nagdesisyon daw silang magsalita ngayon dahil si ginagawa na rin ni Leviste. Ayon kay Leviste, pumunta nga siya sa opisina ng Cabral pagkatapos niyang puntahan ang isang assistant secretary ng DPWH. Itinanggi ni Leviste na nakipag-agawan siya ng mga dokumento kay Cabral. I vehemently deny na may inagawan akong dokumento from Yusek Cabral. At ang tanong ko po,
bakit ngayon lang po yung sasabihin kung totoo man yan. Tinanong namin si Leviste kung totoo rin na nangopya siya ng files mula sa isang computer at kung ano ang mga nakuha niyang dokumento. You were able to get some documents from the desktop. Hindi mo lang sabihin, You can see- pwedeng I hope that the public can see na lahat ng direction ko ay para maging transparent tayo sa budget. anong file nakuha mo, sir? Kung meron. Basta ang sinasabi ko kay Sec Vince, wag nang tanongin anong meron ako. Ilabas mo nang lahat ng meron ka. Ang mga ginawa daw niya sa opisina ng Cabral may basbas ni DPWH Secretary Vince Dizon at hindi rin daw niya ginagamit lamang si Cabral. All of this was with the authorization of Sec Vince. Kasi muli, andun nga po si Yusek Cabral. Yeah. Na on the phone naman si Sec Vince. Wala naman nagsabi sa akin na huwag mong gawin yan. Bagay na itinanggi ni Dizon. Legislative district breakdown, absolutely. Pero yung pagnakaw niya ng files sa computer, huwag ang imprimatur yun. Yung nakipagagawan siya ng papel kay Cabral, huwag ang imprimatur. Basta, huwag ang imprimatur. Nasa ombudsman na rin daw ang mga dokumento. Documents are already with the ombudsman. So, the ombudsman will decide what to do with those documents. At kung hindi man daw nila ipinablotter o nireport sa pulisya ang ginawa ni Leviste, I-request kasi si Kaki na huwag ko nang pagkain eh. Nag-request ako kay Kaki. Nag-request si Kaki sa akin. Ayaw mag-sworn statement eh. Natatakot siya gano'n eh. inilabas naman kanina ang resulta ng 3D scanning ng PNP Forensic Group sa bangin kung saan natagpuan si Cabral. Natagpuan ang kanyang labi 0.2 hanggang 0.8 meters lamang ang layo mula sa paanan ng bangin. Indikasyon daw ito na walang tumulak sa kanya. Kung tinulak ito, chances are lalayo pa siya doon. So makikita nyo dito na ang kamay niya, yung palm ng kamay niya, ay may gasgas din po. No? Pati yung likod, may gasgas din po. So ang laki po ng probabilidad na nagpadaos-dos po talaga siya. Batay sa toxicology test, nagpositibo si Cabral sa isang antidepressant drug na posibleng nagkaroon daw ng negatibong epekto sa kanya. Sa taya ng forensic group, namatay si Cabral sa pagitan ng alas 3 at alas 5 ng hapon noong December 18. Pagbagsak sa lupa, unang tumama ang kanyang paa bago nabagok ang kanyang ulo. Batay sa bali sa bukong-bukong, binti, hita at dislocated hip joint. Wala pang DNA test dahil walang ibinigay na DNA sample ang kanyang mga kaanak. Pero ayon sa forensic group, walang dudang kay Cabral ang bangkay dahil tugma ang fingerprint nito na nasa 2014 record ng NBI. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.